Sige, sasama na ako. Sabi ni Guning. Malaki. Nasiyahan si Bai Xiaoyan. Pagkatapos ibaba ang tawag, sinabi ni Guning kay Guman na makikipagkita siya sa isang kaibigan sa CTG. Narinig ni Guman ang kanilang pag-uusap sa telepono kaya hindi niya napigilan si Guning. Dahil inimbitahan ka ng kaibigan mo na makipagkita sa kanya, pwede na tayong umuwi. Maaaring ibalik kami ng Xiaoteng sa Clean Water Blue Sky bago ka ihatid doon, sabi ni Guman. Maaga pa ngayon. Mangyaring manatili ng mas matagal at maaaring pauwiin ka ni Qinyang mamaya, sabi ni Wen Yulan. Oo, umalangaw si Gu Qinyang. Huwag kang mag-alala. Makukuha natin si Xiaoteng para pauwiin tayo, sabi ni Guman. Hindi nagpumilit sina Gu Qinyang at Wen Yulan ngunit inanyayahan sila na sabay na kumain bukas. Hindi sigurado si Guman kung kailan sila lilipad pabalik sa CTF kaya hindi pa siya sumasagot, ngunit sinabi niyang tatawagan niya sila bukas. Dahil makikipagkita si Guning kay Bai Xiaoyan, naisip ni Guman na malamang na magstay ulit siya sa isang hotel magdamag. Ningning, iisa lang ang kama sa apartment mo. Sa tingin ko, pwede kaming magstay ng tita mo sa hotel o sa hotel ka. Ano sa tingin mo? Sabi ni Guman. Nang marinig iyon, natuwa si Leng Xiaoteng. Mga ad ng Pub Future. Natuwa si Guning sa reaksyon ni Leng Xiaoteng. Kung mananatili siya sa apartment kasama ang kanyang ina at tiya ngayong gabi, malamang na ayaw nitong matulog ng mag-isa. Bihira niyang makilala si Guning, kaya gusto niyang gumugol ng maraming oras hanggat maaari sa kanya. Kahit na magkasama sila sa maghapon, kailangan niyang panatilihin ang isang naaangkop na distansya mula kay Guning at kailangang isipin ang kanyang pag-uugali. Maaari akong manatili sa hotel, sabi ni Guning. Bagamat nag-aalala sina Gu Qing at Guman tungkol sa kaligtasan ni Guning, dahil napakagandang dalaga niya, hindi nagtagal ay napahinga sila sa pag-iisip kung gaano siya kagaling sa kung fu. Oh, kailan tayo lilipad pabalik bukas? Tanong ni Guman. Titingnan ko sa internet ngunit sa palagay ko maaari tayong lumipad pabalik pagkatapos ng tanghalian, sabi ni Guning. Pagkatapos noon, ibinalik ni Guning at Leng Xiaoteng sina Gu Qing at Guman pabalik sa Clean Water Blue Sky, pagkatapos ay sabay silang umalis. Nang wala na sila, biglang sinabi ni Gu Qing kay Guman, "Tao, hindi mo ba naisip na si Ningning at Xiaoteng ay napakalapit sa isa't isa? Boyfriend at girlfriend ba sila? O hinahabol ni Xiaoteng si Ningning?" Bagamat hindi kailanman ipinakita ni Leng Xiaoteng ang kanyang pagmamahal kay Guning sa harap nila. Naisip ni Gu Qing na hindi siya maaaring maging normal na kaibigan lang ni Guning dahil sa ginawa niya nitong huling 2 araw. Gayunpaman, nanghuhula lamang si Gu Qing. Hindi talaga siya sigurado dito. Si Guman, sa kabilang banda, ay labis na nagulat. Hindi niya namalayan na maganda ang pakikitungo ni Leng Xiaoteng kay Guning hanggang sa itinuro ito ni Gu Qing. Hindi pwede. 18 pa lang si Ningning, sabi ni Guman. Siya ay 18 na kaya't nasa hustong gulang na siya, sabi ni Gu Qing. Well, kumunat ang noo ni Guman dahil ayaw niyang magkaroon ng boyfriend si Guning sa murang edad. Nang makitang nag-aalala si Guman, inaliw siya ni Gu Qing, "Hula lang ako para magkamali ako. To be honest, I think that Xiaoteng is a reliable, handsome man. Kahit na boyfriend niya talaga si Ningning, hindi naman masama. At siya ay isang opisyal ng militar pagkatapos ng lahat, kaya dapat siyang maging isang matuwid na tao." Sa mata ng maraming tao, ang mga sundalo ay nanindigan para sa katapatan at katapatan. Gayunpaman, si Gu Qing ay may magandang impresyon kay Leng Xiaoteng. "May tiwala ako kay Ningning. Alam niya kung ano ang dapat niyang gawin at hindi," dagdag ni Gu Qing. Mga ad ng Pub Future. Nang marinig iyon, pumayag si Guman. Nang sa wakas ay magkasama na sina Leng Xiaoteng at Guning, tumigil si Leng Xiaoteng sa pagtatago ng kanyang pagmamahal sa kanya. Gayunpaman, siya ang nagmamaneho ng kotse ngunit patuloy na nakatingin sa kanya na mapanganib, kaya sinabi sa kanya ni Guning, "Tumuon sa kalsada. Tumigil ka sa pagtitig sa akin. Wala pa tayong gaanong oras sa isa't isa ngayon,
At sa wakas ay nag-iisa na tayo, kaya kailangan kong samantalahin ang pagkakataon. Sabi ni Leng Xiaoteng sa naaagrabyado na tono. Inilibot ni Guning ang kanyang mga mata. Talagang tinitigan niya ito ng maraming beses nang hindi sila masyadong pinapansin ni Guqing at Guman. Gayunpaman, nagmamaneho ka ngayon at kailangan mong mag-ingat, sabi ni Guning. Fine, kaya kung maghintay hanggang ngayong gabi, sabi ni Leng Xiaoteng sa mapang-akit na tono. Parang natatawa si Guning, ngunit hindi na nagsalita pa. Hindi nagtagal, nakarating na sila sa kafe ni Alan. 9 PM pa lang kaya madaming tao sa kafe. Si Bai Xiaoyan ay nakikipag-usap kay Alan nang pumasok sina Guning at Leng Xiaoteng sa loob. Nang makita si Guning na paparating, tumayo kaagad si Bai Xiaoyan at niyakap siya. Guning, sa wakas nandito ka na. Namiss kita ng sobra. Si Bai Xiaoyan ay kumilos na parang mag-asawang matagal nang hiwalay sa isa't isa. Nang makita si Bai Xiaoyan na mahigpit na nakayakap kay Guning sa kanyang mga bisig, medyo hindi nasisiyahan si Leng Xiaoteng. Babae niya si Guning at hindi siya papayag na yakapin siya ng iba ng mahigpit. Pagkatapos ay napansin ni Bai Xiaoyan si Leng Xiaoteng na nakatayo sa likod ni Guning at natigilan siya sa kanyang pambihirang hitsura. Jesus, Guning. Boyfriend mo ba ito? Ang gwapo niya. Siya ba ay isang bituin o ano? Siya ay aking kasintahan, ngunit hindi isang bituin, sabi ni Guning. Nang marinig iyon, hindi na nagulat si Alan, dahil naramdaman niya ang hindi pagkagusto ngayon ni Leng Xiaoteng noong una silang magkita. Maupo muna kayo, Guning at Mr. Leng, sabi ni Alan. Si Guning at Leng Xiaoteng ay nakaupo sa isang tabi, habang si Bai Xiaoyan at Alan ay nakaupo sa kabilang gilid. Ginoo. Leng, please allow me to offer you free drinks this time, nakangiting sabi ni Alan kay Leng Xiaoteng. Salamat, sabi ni Leng Xiaoteng. Hindi siya tatanggi sa pagkakataong ito. Tinanggihan niya ang mga libreng inumin noong nakaraan dahil nandoon si Guman. Si Guman ay ang kanyang magiging biyenan pagkatapos ng lahat at kailangan niyang patunayan ang kanyang sarili. Sinulyapan ni Bai Xiaoyan si Leng Xiaoteng at sinabi ni Guning na may halatang inggit, tingnan mo kayong dalawa. Ikaw ang dapat magkasama. Nang marinig iyon, natuwa si Leng Xiaoteng. Heto ang pagpipilian. Mag-order hanggat gusto mo. Nasa Alan na ang lahat. Ibinigay ni Bai Xiaoyan ang menu kay Guning, pagkatapos ay tinitigan si Alan na parang kaaway nito. Mapait na ngiti ang suot ni Alan, pero wala siyang pakialam kung ilang inumin ang inorder nila. Kakatapos lang ng hapunan sina Guning at Leng Xiaoteng at busog na, kaya umorder sila ng 2 inumin at isang plato ng prutas. Si Bai Xiaoyan, gayunpaman, ay hindi nasisiyahan. Bakit kaunti lang ang inorder mo? Kakatapos lang namin ng hapunan at busog na kami, sabi ni Guning na kumikislap ang kanyang mga mata. Mabuti, sabi ni Bai Xiaoyan. Mga ad ng Pub Future. Ibigay mo sa akin ang menu, sabi ni Bai Xiaoyan, pagkatapos ay umorder siya ng 5 iba't ibang uri ng merienda, isang fruit salad at spaghetti. Parehong nagulat sina Guning at Alan. Kaya mo bang kainin lahat yan? Tanong ni Alan. Ano? Di ba sabi mo ang treat mo this time? Tinanong siya ni Bai Xiaoyan. Siyempre, sabi ni Alan. Natatakot lang ako na baka sumakit ang tiyan mo sa sobrang pagkain. None of your business, sabi ni Bai Xiaoyan at hindi siya pinansin. Hindi na nagsalita pa si Alan. Ang kanilang inumin at merienda ay agad na inilagay sa mesa at si Bai Xiaoyan ay nagsimulang kumain ng mag-isa. Naunawaan ni Guning at Alan na masama ang pakiramdam niya at kailangan niyang ilabas ang kanyang galit. Ilang sandali pa ay tumayo na si Alan at umalis. Anong mali? Mukhang masama ang pakiramdam mo, tanong ni Guning. Mula sa saloobin ni Bai Xiaoyan kay Alan, naniwala si Guning na si Alan ay may kinalaman sa masamang kalooban ni Bai Xiaoyan. Hindi niya alam kung alam ni Alan na may gusto sa kanya si Bai Xiaoyan, ngunit wala siyang makita kahit anong pahiwatig ng pagmamahal kay Bai Xiaoyan mula kay Alan. Gayunpaman, mahirap gumawa ng conclusion mula sa mga pagpapakita.
Gayunpaman, may malaking agwat sa edad sa pagitan nila, kaya naisip ni Guning na hindi masyadong malamang na magkakasama sila. Bagamat habang nagmamahalan ang dalawa ay hindi problema ang edad, iilan lang ang makakagawa nito. Si Alan ay halos 30 taong gulang, habang si Bai Xiaoyan ay 17 taong gulang lamang. Hindi pa siya matanda kaya teenager pa lang siya sa paningin ni Alan. Wala, sabi ni Bai Xiaoyan. Dahil ayaw sabihin ni Bai Xiaoyan sa ngayon, hindi na nagtanong si Guning. Pagkaraan ng mahabang panahon, hindi na bumalik si Alan, at si Bai Xiaoyan ay nagsimulang magsuot ng mukhang walang isip. Tapos na ako. Naubos lang ni Bai Xiaoyan ang ikatlong bahagi ng pagkain na in-order niya. Actually, busog na siya, and she had ordered that much just to vent her anger. Mga ad ng pub future. Guning, tumanggi siyang maging boyfriend ko, biglang sabi ni Bai Xiaoyan. Nagulat si Guning. Sa kanyang pagtataka. Sinabi na ni Bai Xiaoyan kay Alan ang tungkol sa kanyang nararamdaman para sa kanya. At tinanggihan na ni Alan na maging boyfriend niya, ngunit bakit mukhang okay pa rin si Alan na kasama si Bai Xiaoyan? Sinabi niya na masyado pa akong bata para maging girlfriend niya at teenager lang ako sa paningin niya. Pero 17 anyos na ako ngayon at magiging adult na ako sa loob ng 2 buwan. Sabi ni Bai Xiaoyan. Sinabi niya na gusto niya ang mga mature, sexy na babae, ngunit ako ay magiging isang mature na sexy na babae sa loob ng ilang taon. Nang marinig iyon, hindi alam ni Guning ang sasabihin. Ito ay kanilang personal na kapakanan pagkatapos ng lahat. Paano niya nasabi na masyado pa akong bata para maging girlfriend niya? Hindi ba siya masyadong matanda para maging boyfriend ko? Galit na sabi ni Bai Xiaoyan. Sa sandaling ito, naglakad si Alan papunta sa kanila, at sabay na itinikom ni Bai Xiaoyan ang kanyang bibig. Pero, bago naglakad si Alan papunta sa table nila, hinarang siya ng isang babae sa kalagitnaan. Hi, Alan. Bati ng babae kay Alan at napakaamo at nakakaakit ang boses nito. Ang babae ay matangkad at payat at may mahaba, maitim na pulang buhok na may malalaking alon, nakasuot ng itim na tight-fitting na sweater, isang pares ng itim na medyas at pulang high heels. Siya ay tumingin napaka-sexy at kaakit-akit. Nang makita iyon, labis na hindi nasisiyahan si Bai Xiaoyan, tinitigan ang likod ng babae na parang hihiwalayan siya. Si Alan naman ay tila ayaw na makita ang babae at sumilay sa mga mata nito ang panghahamak. Gayunpaman, dahil sa pagiging magalang, binati pa rin siya ni Alan, Hi, Miss Wu, may I help? Alan, pwede bang samahan mo muna ako saglit? Tanong ng babae. Gusto ko, ngunit ang aking mga kaibigan ay naghihintay sa akin, sabi ni Alan. Nakakahiya naman. Well, mag-isa lang akong pumunta dito. Kung ayaw mo, pwede ba kitang samahan? Ayaw bitawan ng babae si Alan. Kung tutuusin, hindi naman madalas pumunta rito si Alan, samantalang siya naman ay madalas mag-guest para makipagkita sa kanya. Sa kasamaang palad, bihira siyang magtagumpay, kaya tiyak na hindi niya ito pakakawalan dahil sa wakas ay nakatagpo niya ito. Sorry, hindi ako ang bahala, sabi ni Alan. Ito ay isang malumanay na paraan upang tanggihan ang babae. Kung hindi pipi ang babae, hahayaan na niya ito ngayon. Paumanhin, hindi, pinutol sila ni Bai Xiaoyan, ito ang aking reserbasyon, at ayaw kong sumama sa amin ang mga estranghero. Nang marinig iyon, lumingon ang babae kay Bai Xiaoyan at labis siyang nadismaya. Actually, napagdesisyonan na niyang umalis simula noong sinabi ni Alan iyon pero naiinis siya sa sinabi ni Bai Xiaoyan, kaya nagbago ang isip niya. Gayunpaman, nang makita ni Bai Xiaoyan ang mukha ng babae, bumantong hininga siya sa pagtawa. Napakaraming beses nang nagpaplastikan ang babae kaya kakaiba ang mukha niya ngayon. Hindi mahirap na ang kanyang mukha ay ganap na pansinin na ngayon. Anong nakakatawa? Nakasimangot na tanong ng babae. Wala-wala, sabi ni Bai Xiaoyan, ngunit malinaw na ito ay isang perfunctory na sagot, lalo na kapag ginawa niya ang lahat para hindi tumawa ng malakas. Ikaw, galit ang babae. Hindi siya tanga,
At alam niyang pinagtatawanan siya ni Bai Xiaoyan. Pakiusap, huwag kang magalit. Baka tumabi ang ilong mo at malaglag ang panga mo at kailangan mong gumastos ng mas maraming pera para ayusin ang mga ito, sabi ni Bai Xiaoyan, na nagpapanggap na maalalahanin. Ikaw, lalong nagalit ang babae ngayon. Gayunpaman, talagang nag-aalala na siya sa kanyang ilong ay tumabi at sa kanyang panga. Kaya't hindi siya naglakas loob na igalaw ang kanyang kalamnan sa mukha, ngunit pinilit ang kanyang sarili na kumalma, na medyo nakakatuwa. Alan, humingi ng tulong ang babae kay Alan. Miss Wu, pasensya na po. Makulat lang siyang bata kaya patawarin mo na siya, paumanhin ni Alan. Ito rin ay isang perfunctory apology, at hindi niya pinagalitan si Bai Xiaoyan para dito. Galit na galit ang babae ngayon. Isang makulat na bata. Naunawaan niya na si Alan ay nasa panig ni Bai Xiaoyan at walang kabuluhan ang pakikipagtalo sa kanila, kaya't sinaman niya ng tingin si Bai Xiaoyan bago siya tumalikod na naglakad palayo. Ang unang pagkakataon ng pagiging available ng kabanatang ito ay nangyari sa N0V3L, Bin. Kahit na hindi pinagalitan ni Alan si Bai Xiaoyan sa kanyang ginawa, hindi siya sumang-ayon sa kanyang bastos at pabigla-bigla na pag-uugali. Napakabata pa talaga ni Bai Xiaoyan. Malamang na hindi napansin ni Bai Xiaoyan ang kawalang kasiyahan sa mga mata ni Alan, ngunit napansin ni Guning. Talagang hindi niya type si Bai Xiaoyan, dahil gusto ni Alan ang isang mature na babae o partner habang si Bai Xiaoyan ay simpleng mapusok na bata. Mga ad ng pub future. Mas gusto rin ni Leng Xiaoteng na pumili ng isang mature na babae para maging girlfriend niya. Alam ni Guning na si Leng Xiaoteng ay naakit sa kanya dahil mas mature siya kaysa sa kanyang edad. Kung siya ay kasing impulsive ni Bai Xiaoyan, malamang na hindi siya magugustuhan ni Leng Xiaoteng. Kahit si Guning ay hindi nagustuhan ang mga immature na lalaki. Kung tutuusin, walang nagnanais na maging anak ng tuluyan ang kanyang kapareha, dahil ito ay sobrang nakakapagod. Lumapit sa kanila si Alan saka sinabing, "I'm sorry. Kailangan kong umalis ngayon. Please enjoy yourselves here." Nang marinig iyon, bumantong hininga si Bai Xiaoyan ng may pang-aalipusta, tumabi ang kanyang ulo. Bagamat tila wala na siyang pakialam kay Alan ngayon, sa totoo lang nakaramdam siya ng pagkadismaya dahil umalis kaagad si Alan pagkatapos niyang magkaroon ng pagkakataong makilala siya. Gayunpaman, hindi niya naiintindihan ang sarili niyang pag-uugali ang nagpapalayas kay Alan. Si Leng Xiaoteng at Guning ay nagpaalam kay Alan noon. Pagkaalis ni Alan, nawalan ng gana si Bai Xiaoyan. Nang makita iyon, walang nagawa si Guning kundi ang tumahimik. Sa sandaling iyon, tinawag ni Mrs. Bai si Bai Xiaoyan at hinimok siyang umuwi, kaya umalis sila sa kafe. Si Bai Xiaoyan ay may sariling sasakyan, kaya hindi siya pinauwi ni Leng Xiaoteng at Guning. Sa kanilang pagbabalik sa hotel, tinalakay ni Guning ang nangyari sa pagitan ni Alan at Bai Xiaoyan kay Leng Xiaoteng. Ang edad ay hindi problema, ngunit sila ay ganap na magkakaibang uri ng mga tao kaya mahirap para sa kanila na makibagay sa isa't isa, sabi ni Leng Xiaoteng. Sa katunayan, napansin din niya ang pagmamahal ni Bai Xiaoyan kay Alan at ang kawalang kasiyahan ni Alan kay Bai Xiaoyan noon. Kung gayon, bakit mo ako nagustuhan? Biglang tanong ni Guning. Well, nag-isip sandali si Leng Xiaoteng bago niya ibinuka ang kanyang bibig. Tumibok ang puso ko nang una kitang makita, ngunit hindi may kakailan na naaakit ako sa iyong maturity. Sa tingin ko pareho tayo ng uri ng tao. Tama si Guning. Sa totoo lang, ganoon din ang opinyon ni Guning. Kung si Leng Xiaoteng ay isang immature na lalaki, si Guning ay hindi rin mai-inlove sa kanya. Mga ad ng pub future. Bueno, kung ako ay inosente o walang muwang tulad ng aking mga kapantay, mamahalin mo pa ba ako? Tanong ni Guning. Hindi ko alam dahil hindi ka, ngunit ang alam ko ay sinasakop mo na ang aking puso, sabi ni Leng Xiaoteng. Alam ko na ikaw ay isang matalinong babae na may moralidad, at nagtitiwala ako sa iyo. Matagal nang kasama ni Leng Xiaoteng si Guning ngunit hindi sila kailanman nagtalo sa isa't isa. Mahal na mahal nila ang isa't isa. Higit sa lahat,
Malalim ang pagkakaintindi nila sa isa't isa. Nag-uusap lang sila tungkol kina Bai Xiaoyan at Alan, ngunit kahit papaano ay naantig si Guning sa mga salita ni Leng Xiaoteng. Nang bumalik na sila sa hotel, idiniin ni Leng Xiaoteng si Guning sa kama. Maghintay lang ng saglit. Kailangan ko munang mag-book ng tiket sa eroplano. Tinulak siya ni Guning palayo. Nag-aatubili si Leng Xiaoteng na lumayo sa katawan ni Guning ngunit alam niyang kailangan nitong mag-book ng mga tiket sa eroplano ngayong gabi. Kaya niyakap niya ito habang nagbubok ng mga tiket sa eroplano sa internet. Gayunpaman, hindi pinigilan ni Leng Xiaoteng ang kanyang mga kamay, ngunit patuloy na hinahawakan at hinihimas ang katawan ni Guning, na ikinainis ni Guning. Hindi ka ba pwedeng tumigil sandali? Tinitingnan ko ang mga tiket sa eroplano ngayon. Sumagot si Leng Xiaoteng na parang inosente, go on. Hindi kita pipigilan. Parang natatawa si Guning. Ang lalaki ay dapat pahirapan sa kanyang pagnanasa ngayon. Pagkatapos ay inalis ni Guning ang kanyang mga kamay sa kanyang katawan at binalaan siya. Huwag mo munang hawakan ang katawan ko, baka makatulog kang mag-isa. Fine, maiwan ko muna kayo at maliligaw muna ako. Dal iyan. Gusto kita pagbalik ko, sabi ni Leng Xiaoteng. Medyo namula si Guning ngunit hindi siya sinagot. Pumasok si Leng Xiaoteng sa banyo. Nag-book si Guning ng mga tiket sa eroplano para sa 2:50 PM bukas, upang makakalipad sila pabalik pagkatapos kumain ng tanghalian. Hindi nag-book si Guning ng plane ticket para kay Leng Xiaoteng dahil hindi siya makakabalik sa kanila sa parehong flight, ngunit sa susunod na flight siya sasakay. Dahil nakabook na si Guning ng mga tiket sa eroplano, hindi na naghintay si Leng Xiaoteng, at direktang idiniin siya sa kama, hinalikan siya ng ligaw. Sa susunod na umaga, si Guning ay babalik muna pagkatapos maligo at magsuot ng damit, habang si Leng Xiaoteng ay naghihintay sa hotel para sa kanyang tawag. Bigla na lang, naramdaman ni Guning na parang may relasyon sila. Kahit na sila ay mag-boyfriend at girlfriend ay hindi pa ito ang tamang panahon para ihayag ang kanilang tunay na relasyon. Bago umalis si Guning, hinalikan ni Leng Xiaoteng si Guning ng mahabang panahon at hindi siya binitawan hanggang sa siya ay malagutan ng hininga. Pinandilatan siya ni Guning pagkatapos. Ningning. Hindi mo ba alam na ang iyong mga titig ay hindi nagbabanta? Ngunit sa halip ay nakakaakit. Huminga ng malalim si Leng Xiaoteng para pakalmayan ang sarili sakaling mawalan siya ng kontrol sa sarili at muling idiin siya sa kama. Ikaw. Namula si Guning, pagkatapos ay tumakbo palayo. Nang makalabas na siya ng hotel ay natanggap niya ang tawag ni Master Bai. Napangiti si Guning nang makita niya ang pangalan ng tumatawag. Siguradong sinabi ni Bai Xiaoyan kay Master Bai na siya ay nasa CTG. Kumusta, Master Bai? Hi. Bakit hindi mo sinabi sa akin na pumunta ka sa CTG? Nagtaas ng boses si Master Bai sa telepono. Agad na ipinaliwanag ni Guning, kakapunta ko lang dito kasama ang aking ina at tiya para sa isang maikling biyahe, kaya hindi kita tinawagan. Libre ka ba ngayon? Tanong ni Master Bai. Mga ad ng Pub Future. Naunawaan ni Guning na kapag sinabi niyang oo, mag-aayos si Master Bai ng pagkain para salubungin siya. Ayaw ni Guning na maabala siya, kaya sinabi niya, paumanhin, Master Bai, nakapag-book na ako ng mga tiket sa eroplano at babalik na tayo sa CTF sa lalong madaling panahon. Mabuti, ngunit kailangan mong maglaan ng oras upang makilala kami sa susunod na pagpunta mo rito, sabi ni Master Bai. Isa siyang maalalahanin na matanda. Oo naman, sagot ni Guning. Sa bahay ng pamilyang Tang, CTB. Nang hapong iyon, si Zhao Yiro, isang propesor sa kolehiyo na kagagaling lang sa ibang bansa ay bumisita sa Tang Haifeng. Matapos marinig ang nangyari kay Tang Yunfan isang ideya ang bumungad kay Zhao Yiro. Well, I can probably explain it, pero natatakot ako na baka hindi ka maniwala sa akin. Sabihin mo lang sa amin. Hinimok siya ni Tang Haifeng. Lahat ng tao sa bahay ng pamilyang Tang ay tumingin kay Zhao Yiro nang may pananabik. Binuksan ni Zhao Yiro ang kanyang bibig.
Narinig ko na kapag ang isang tao ay malusog ngunit nananatiling walang malay, ito ay dahil hindi siya handang gumising. Normally, baka may obsession ang tao at hindi niya ito maalis, kaya nakulong siya sa panaginip niya at hindi na magising. Hindi ba ito pamahiin? Si Tang Yunhang ay mukhang nagdududa. Well, parang totoo. Si Tang Haifeng, sa kabilang banda, ay naisip na ito ay posible. Anyway, walang makatwirang paliwanag hanggang ngayon. Si Quan Mingkai. Sa mga oras na ito, ay sumimangot ng husto dahil kilalang-kilala niya si Tang Yunfan at naiintindihan niya na ang kinahuhumalingan ni Tang Yunfan ay dapat ang alaala na itinayo noong 18 taon na ang nakakaraan. Nawalan ng kontrol si Tang Yunfan sa kanyang sarili dahil dito ng maraming beses. Ginoo. Zhao, paano natin siya gigisingan kung ganoon? Tanong ni Quan Mingkai. Kung specific na bagay ang obsession niya, matutulungan natin siyang tapusin, tapos paulit-ulit na sabihin sa tenga niya tapos na at magre-relax siya at majay gising. Kung ang obsession niya ay isang tao, kailangan natin ang taong iyon na kausapin at baka magising siya, sabi ni Zhao Yiro. Kung totoo ito, kailangan nating malaman kung ano ang kinahuhumalingan ni Yunfan. Sabi ni Cao Ruowa. Bagamat nag-alinlangan din siya, ayaw niyang palampasin ang anumang pagkakataon na gisingin si Tang Yunfan. Mga ad ng pub future. Eksakto. Gayunpaman, walang sino man sa amin ang nakakaalam kung ano ito. Lumayo si Tang Yunfan sa lahat ng pamilyang Tang, kaya walang nakakakilala sa kanya ng lubos. Kung hindi natin maisip ang kanyang kinahuhumalingan, mananatili ba siyang walang malay magpakailanman? Nag-aalala si Tang Yunrong. Hindi naman, pwede naman tayong may kausap palagi. Magsabi ng isang bagay na mahalaga sa kanya, at malamang na magising siya, ngunit hindi ito masyadong makapaniwala sa paraan ng kanyang pag-unawa sa kanyang sarili. Sa kabuuan, ito ay isang magaspang na hula lamang, sabi ni Zhao Yiro. Bagaman ito ay isang magaspang na hula, naisip niya na ito ay lubos na posible. Sa simula, nag-alinlangan si Quan Mingkai na sabihin sa pamilya Tang ang nakakagulat na sekreto ngunit tila kailangan niyang gawin ito ngayon para sa kaligtasan ni Tang Yunfan. Kaya ibinuka niya ang kanyang bibig. Sa tingin ko marahil alam ko kung ano ang kinahuhumalingan ni Lord Tang. Naniniwala si Quan Mingkai na ito ay kinahuhumalingan ni Tang Yunfan, ngunit nanatili siyang maingat. Ano? Talaga? Napatingin ang lahat kay Quan Mingkai, nagulat. Tumanggo si Quan Mingkai, pagkatapos ay seryosong sinabi, bagamat hindi ako 100% sigurado, sa tingin ko ay posible ito. Sa katunayan, nagpunta si Lord Tang sa CTF para gumawa ng isang partikular na bagay, na kinahuhumalingan din niya. Ano ito? Sabihin mo sa amin ngayon. Tuwang-tuwa si Tang Haifeng. Sabihin mo sa amin. Hinimok ng lahat si Quan Mingkai. Para makilala si Guning at ang kanyang ina, sabi ni Quan Mingkai. Hindi ba iniisip ng lahat na si Guning ay halos kamukha ni Lord Tang? Sa katunayan, si Guning ay biological na anak ni Lord Tang. Ano? Nang marinig iyon, napabilog ang lahat sa kanyang mga mata sa gulat. Matapos ang pagkabigla, lahat sila ay nasa sabik at natuwa. Nag-iwan na ng magandang impresyon si Guning sa kanila. At tinanggap din nila siya bilang miyembro ng kanilang pamilya, kaya talagang magandang balita kung si Guning ay biological na anak ni Tang Yunfan. Ang pinakamahalaga, sa wakas ay nagkaroon na ng sariling anak si Tang Yunfan. Ang pamilya ni Tang Yunfan ay palaging nag-aalala na mananatili siyang mag-isa magpakailanman. Bilang karagdagan, wala silang pakialam kung makikipagkumpetensya sa kanila si Guning para sa kanilang ari-arian ng pamilya. Ang pera ay isang string ng mga numero lamang sa kanilang mga mata at mas pinahahalagahan nila ang pamilya kaysa sa kayamanan. Kahit na si Guning ang naging isang tagapagmana ay walang sino man ang hindi sasang-ayon. Dahil si Tang Yunfan lamang ang nagtatayo ng negosyo ng pamilya ng Tang upang maging matagumpay, at lubos na makatwiran kung gusto niyang ipaupa ang kanyang negosyo sa kanyang sarili. Anak na babae. Talaga. Si Tang Haifeng ay nasa sabik at kinakabahan. Bagaman hindi pa sila nakakagawa ng DNA test, I'm confident na totoo.
Kung nagkataon lang na malapit na kamukha ni Guning si Lord Tang, isa pa ba itong pagkakataon na iniisip ni Lord Tang na nakilala niya si Guning at ang kanyang ina sa isang lugar noon? Kung madalas mangyari ang mga coincidences, maaaring ito ang katotohanan, sabi ni Quan Mingkai. Nang marinig iyon, sa wakas ay gumaan ang loob ni Tang Haifeng, ngunit nasa sabik pa rin siya. Kung gayon, ano pa ang hinihintay natin ngayon? Magpadala ng private jet para sunduin si Guning at ang kanyang ina ngayon, para magising si Yunfan. Nag-aalalang sabi ni Tang Yunrong. Gayunpaman, pinuna siya ni Tang Haifeng, sa tingin mo ba ganoon kadali iyon? Nang marinig iyon, nataranta ang lahat at tumingin kay Tang Haifeng. Bagaman mahalagang gisingin si Yunfan sa lalong madaling panahon, mahalaga din na tulungan si Guning na kilalanin ang kanyang pinagmulan at mga ninuno at tanggapin ang kanyang ina pabalik sa Tang family. Ginagamit mo lang ba sila bilang mga tool para gisingin si Yunfan? Sabi ni Tang Haifeng. Nang marinig iyon, napagtanto ng lahat na ang sinabi ni Tang Yunrong ay talagang medyo makasarili. Bagamat si Tang Yunfan ay isang mahalagang tao sa Tang family, ang kanyang biolohikal na anak na babae at ang kanyang asawa ay mga miyembro din ng kanilang pamilya. Ako ay humihingi ng paumanhin. Kasalanan ko ang lahat, sabay-sabay na paghingi ng tawad ni Tang Yunrong. Kailan natin sila mapupuntahan? Hindi natin kailangang magmadali, sabi ni Tang Haifeng. Kailangan niyang malaman ang higit pang mga detalye bago siya kumilos. Bagaman iniwan ni Yufan ang ina ni Ningning dahil sa isang aksidente sa sasakyan 18 taon na ang nakakaraan, hindi nito mababago ang katotohanan na iniwan niya ang ina ni Ningning noong buntis ito. Malamang na nasaktan si Ningning at ang kanyang ina, at ang ina ni Ningning ay tiyak na nasa ilalim ng matinding presyon nang magpasya itong ipanganak si Ningning. Maaari rin silang mamuhay ng mahirap sa mga nakaraang taon. Kung kinamumuhian nila si Yunfan ay malamang na ayaw na nilang makita siyang muli, sabi ni Tang Haifeng. Mga ad ng pub future. Well, nanatiling tahimik ang lahat ngayon. Ang sinabi ni Tai Haifeng ay tumama sa punto. Iniwan ni Tang Yunfan si Guning at ang kanyang ina dahil sa isang aksidente sa sasakyan, ngunit hindi may kakailan na nasaktan niya sila ng husto. Umaasa silang lahat na mapapatawad ni Guning at ng kanyang ina si Tang Yunfan, ngunit mura lang ang usapan, at hindi sila makapagdesisyon para sa iba. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin ngayon? Nag-aalalang tanong ni Tang Yunrong. Tinanong ni Tang Haifeng si Quan Mingkai, Mingkai, alam ba ni Ningning at ng kanyang ina? Mukhang alam na nila, pero naaksidente muli si Lord Tang bago nila matanggap ang isa't isa bilang pamilya, sabi ni Quan Mingkai. Anong mga twist ng kapalaran ang mga aksidente? Ano ang tingin nila kay Yunfan? Tanong ni Tang Haifeng. MS. Si Go ay labis na nag-aalala kay Lord Tang, ngunit hindi ko alam ang tungkol sa kanilang relasyon, sabi ni Quan Mingkai. Bahagyang nakahinga si Tang Haifeng. Nagkaroon pa rin sila ng pag-asa pagkatapos ng lahat. Tatawagan ko si Ningning ngayon din, sabi ni Tang Haifeng habang naglalakad pabalik sa kanyang study. Noong nasa kanyang pag-aaral siya ay hindi niya agad tinawagan si Guning, ngunit inayos muna ang kanyang emosyon. Nang matanggap ni Guning ang tawag ni Tang Haifeng, kumakain siya. Nang makita ang pangalan ng tumatawag, naramdaman ni Guning na maaaring mangyari kay Tang Yunfan. Ayaw ni Guning na maapektuhan si Guman dahil kay Tang Yunfan, kaya lumabas siya para sagutin ang tawag. Mga ad ng pub future. Hi, Lolo, sinagot ni Guning ang tawag. Hi, Girl Go, anong ginagawa mo ngayon? Ginawa ni Tang Haifeng ang lahat para pakalmeyan ang sarili, ngunit parang nasa sabik at kinakabahan pa rin siya. Kumakain ako ngayon. Lolo, may bago bang nangyari kay Uncle Tang? Tanong ni Guning na may pag-aalala. Medyo nakahinga si Tang Haifeng nang marinig niya na nag-aalala si Guning kay Tang Yunfan. Gayunpaman, medyo nalungkot siya nang tawagin ni Guning si Tang Yunfan bilang kanyang Uncle Tang. Si Tang Yunfan ang biolohikal na ama ni Guning, ngunit kailangan nilang lumayo sa isa't isa bago nila tanggapin ang isa't isa bilang pamilya. Oo, ngunit kailangan namin ang iyong tulong, sabi ni Tang Haifeng. Ano ang magagawa ko? Tanong ni Guning.
Sinabi sa akin ng isa sa aking mga kaibigan na hindi magising si Yunfan ay dahil nakulong siya sa kanyang pagkahumaling, sabi ni Tang Haifeng. Hindi niya sinabi kay Guning ang lahat ng sabay-sabay dahil gusto niyang makita ang reaksyon nito. Obsession. Bahagyang itinaas ni Guning ang kanyang kilay. Ano ito? Hindi alam ni Guning na nalaman na ni Tang Haifeng ang tunay niyang relasyon kay Tang Yunfan, kaya hindi niya naintindihan ang sinasabi nito. Girl Gu, alam mo ba kung bakit ka kamukha ni Yunfan? Biglang tanong ni Tang Haifeng. Nang marinig iyon, agad na napagtanto ni Guning ang sinasabi ni Tang. Dahil alam na niya ito, malinaw na sinabi ito ni Guning, oo, alam ko. Ano ang tingin ninyo ng nanay mo kay Yunfan? Galit ka ba sa kanya? Kinabahan si Tang Haifeng. Naunawaan ni Guning na nag-aalala si Tang Haifeng. Ginawa ng kabanatang ito ang unang paglitaw nito sa pamamagitan ng N0V3 Pound 1N. Lolo, hindi namin siya kinamumuhian, dahil aksidente iyon at walang sino man sa amin ang nagnanais na mangyari ito, malumanay na sabi ni Guning. Sa katunayan, alam ko na si Uncle Tang ang aking biological na ama kanina, ngunit nawala ang kanyang memorya kaya hindi ko ito itinuro. Pagkatapos nito, nalaman ni Uncle Tang ang kanyang sarili, at nagsagawa ng ilang investigasyon. Inilapag ko na rin ang mga card ko sa mesa sa harap niya dahil gusto kong mamuhay ng masaya ang nanay ko. Sa umpisa pa lang, balak niyang mabawi ang alaala niya bago makilala ang aking ina, dahil akala niya ay patas lang. Gayunpaman, nagkaroon ng problema ang aking ina ng maglaon, kaya nagpasya siyang isulong ang pulong sa aking ina. Sa kasamaang palad, naaksidente siya sa sasakyan papunta sa CTF, sabi ni Guning. Nang marinig ang sinabi ni Guning, sa wakas ay gamaan ang loob ni Tang Haifeng at napaluha. Girl Gu, maraming salamat sa iyong pag-unawa. Malaki ang utang na loob namin sa iyo at sa iyong ina. At umaasa kami na mabibigyan mo kami ng pagkakataon na makabawi sa iyo upang tanggapin mo kami, lalo na ang iyong ama, bilang iyong pamilya, sabi ni Tang Haifeng ng may katapatan. Si Guman ang tanging babaeng minahal ni Tang Yunfan at nag-iisang anak din niya si Guning, kaya taos pusong umaasa si Tang Haifeng na matatanggap nila ang pamilya Tang at makasama sila. Bagamat wala pa silang masyadong alam tungkol kay Guning o Guman, mas pinahahalagahan nila ang pamilya kaysa sa anumang bagay. Ito ay hindi pangkaraniwan sa mga pamilyang napakayaman, dahil si Guning ay malamang na maging tagapagmana ng Tangwang Group at aalisin ang ari-arian mula sa iba pang miyembro ng pamilyang Tang. Siyempre, walang intensyon si Guning na gawin iyon, dahil mas gusto niyang bumuo ng sarili niyang business empire mag-isa. Lolo, huwag kang mag-alala. Wala akong sama ng loob sa pamilya Tang. Ang aking ina at si Uncle Tang ay nangangailangan ng ilang oras upang maging pamilyar muli sa isa't isa. Ngunit ang pinakamahalaga at apurahang bagay na kailangan nating harapin ngayon ay ang gisingin siya, sabi ni Guning. Bago nila tinanggap ang isa't isa bilang pamilya, tinawag pa rin niya si Tang Yunfan na Uncle Tang. Oh, tama ka. Napagtanto ni Tang Haifeng na masyadong maaga para pag-usapan iyon ngayon, dahil hindi pa nagigising si Tang Yunfan. Bukod dito, may karapatan din si Guman na magdesisyon ng mag-isa, at hindi nila siya mapipilit na gawin ang gusto nila. Huminga ng malalim si Tang Haifeng para pakalmeyan ang sarili, pagkatapos ay ibinuka ang kanyang bibig. Sinabi ni Mingkay na ang kinahuhumalingan ni Yunfan ay ang iyong ina at ikaw. Kung makakausap mo siya baka magising siya. Nang marinig iyon, biglang lumiwanag ang mga mata ni Guning. Naisip niya na napaka-posibleng maging totoo. Kung hindi, bakit wala pa ring malay si Tang Yunfan, kahit na ang kanyang katawan ay nasa mabuting kalagayan. Nasaksihan na ni Guning ang realidad ng mahiwagang kapangyarihan, mga zombie, at yin, kaya hindi mahirap para sa kanya na maniwala na ang pagkahumaling ay maaari ding totoo. Kahit na maaaring hindi ito dahil sa pagkahumaling, susubukan ito ni Guning hanggat maaari. Mga ad ng Pub Future. Kung gayon, handa akong gawin iyon, ngunit kailangan ko munang talakayin ito sa aking ina, sabi ni Guning. Kailangan niyang igalang ang mga opinyon ni Guman. Sure,
Excited na sabi ni Tang Haifeng. Bagamat hindi pa pumayag si Guning, alam niyang handa itong tulungan sila. Girl Gu, kung nakapagdesisyon ka na, tawagan mo ako at magpapadala ako ng private jet para sunduin ka, sabi ni Tang Haifeng. Walang problema. Maaari talagang lumipad doon sina Guning at Guman ng mag-isa. Na makakatipid din ng maraming oras, ngunit tinanggap pa rin ni Guning ang panukala ni Tang Haifeng, dahil taglay nila ang kanilang dignidad. Kailangang ipakita ng pamilyang Tang ang kanilang kabaitan at igalang ang kahalagahan ni Guning pati na rin ang Guman upang tanggapin sila ni Guning at Guman bilang pamilya. Inaasahan din ni Guning na si Guman at Tang Yunfan ay magiging masaya na magkasama sa palabas, ngunit hindi niya papayagan ang sinumang Tang family na hindi igalang si Guman. Walang pakialam si Guning sa kayamanan at impluwensya ng Tang family. Kahit na si Tang Yunfan ay isang ordinaryong tao o kahit isang pulubi, magiging suporta pa rin siya hanggat tinatrato niya ng maayos si Guman. Pagkatapos ibaba ang tawag, bumalik si Guning sa pribadong silid. Ningning, ang tagal mo nang wala sa phone. Mahalaga ba talaga ito? Tanong ni Guman na may pag-aalala. Hindi ito itinago ni Guning ngunit nagpadala sa kanya, kakatawag lang sa akin ni Lolo Tang. Nang marinig iyon, nakikita ang katawan ni Guman. Hindi niya naisip na may kinalaman ito kay Tang Yunfan. Anong nangyari sa kanya? Nagmamadaling tanong niya. Mga ad ng pub future. Sinabi ni Lolo Tang na sinabi sa kanya ng isang kaibigan niya na si Uncle Tang ay wala pa ring malay dahil siya ay nakulong sa kanyang pagkahumaling, at ang kanyang kinahuhumalingan ay ikaw at ako. Kung makakausap natin siya baka magising siya, kaya tinawagan ako ni Lolo Tang at tinanong ako kung payag ba tayo, sabi ni Guning. Sabi rin ni Lolo Tang, umaasa siyang makakasama namin ang pamilya Tang bilang kanilang pamilya. Ano sa tingin mo? Well, hindi alam ni Guman kung ano ang gagawin ngayon. Siyempre, handang tumulong siya kay Tang Yunfan, ngunit hindi pa siya handang isip na maging miyembro ng pamilya Tang sa ngayon. At saka, kapag naiisip niya iyon ay magpapapanik siya. Ma, huwag kang mag-alala. Sundin mo lang ang iyong puso at pumili, sabi ni Guning. Sa mga mata ni Guning, ang pamilya Tang ay halos hindi maihahambing kay Guman, tulad ni Tang Yunfan na hindi mapapalitan para sa pamilyang Tang. Kung kailangan niyang pumili sa pagitan nila, hindi magdadalawang isip si Guning na piliin si Guman kaysa sa pamilya Tang at pipiliin din ng pamilyang Tang si Tang Yunfan kaysa kay Guning at Guman din. Tao, tama si Ningning. Huwag masyadong mag-isip at sundin mo lang ang puso mo, sabi ni Guching. Inaasahan din niya na mabubuhay si Guman ng masayang buhay sa palabas, ngunit hindi ito isang madaling pagpili. Kung si Guman ay walang nararamdaman para kay Tang Yunfan o nabigo siyang mahalin muli, maaari niya itong isuko. Nanatiling tahimik si Guman saglit pagkatapos ay nagsabi, maaari ko siyang tulungan, ngunit kailangan ko ng oras upang makita kung ano ang nangyayari sa pagitan niya at sa akin. Oo naman, pagkatapos ay tatawagan ko si Lolo Tang ngayon, at mag-aayos siya ng pribadong jet para sunduin tayo, sabi ni Guning. Si Tang Yunfan ay nasa isang apurahang sitwasyon ngayon, at wala silang mahalaga haharapin sa CTF, kaya nagpasya silang pumunta muna sa CTB. Tita, ayaw mo bang bumalik mag-isa? Tanong ni Guning kay Guching. Siyempre hindi. Huwag mo akong alalahanin. Mapapasando ko ang tiyuhin mo sa airport, sabi ni Guching. Napaka-consider niya. Sa bahay ng pamilyang Tang, hiniling ng lahat kay Tang Haifeng ang resulta ng ibinaba niya ang tawag kay Guning at naglakad pabalik sa living hall. Sinabi sa kanila ni Tang Haifeng ang tungkol sa sinabi ni Guning sa kanya sa telepono. At lahat sila ay nakahinga ng maluwag dahil alam nilang hindi kinasusuklaman ni Guning at ng kanyang ina si Tang Yunfan. Iyon lang ang inaasahan nila. Bilang karagdagan, naunawaan din nila na kailangan munang pag-usapan ni Guning ang kanyang ina kung dapat silang pumunta at tumulong para gisingin si Tang Yunfan. Dahil kailangan ni Guning at Guman ng panahon para tanggapin sila bilang kanilang pamilya, handa rin silang maghintay. Hanggat hindi kinasusuklaman ni Guman si Tang Yunfan, malaki ang posibilidad na makasama niya itong muli para sa kapakanan ng kanilang anak,
si Guning. Sa sandaling ito, tumunog ang telepono ni Tang Haifeng, at ang tumatawag ay si Guning. Nang makita ang pangalan ng tumatawag, si Tang Haifeng ay nasa sabik at nag-aalala dahil hindi niya alam kung sasang-ayon o hindi sasang-ayon si Guning at ang kanyang ina. Bagamat naisip niya na mas malamang na maging affirmative ang sagot nito, kinakabahan pa rin siya. Girl Gu, handa ka bang sumama? Sinabi ni Guning, oo, pumayag din ang nanay ko. Talaga. Agad na natuwa si Tang Haifeng. Kailan ka darating? Mag-aayos ako ng private jet kaagad. Kahit kailan, sabi ni Guning. Malaki. Ipapadala ko ang private jet para sunduin ka ngayon, nagmamadaling sabi ni Tang Haifeng. Hindi na siya makapaghintay ng isang segundo para makilala sina Guning at Guman ngayon. Oh, mananatili ka ba sa bahay ng pamilya Tang, o sa sarili mong bahay? Tinanong niya iyon bilang paggalang. Mananatili tayo sa aking bahay, sabi ni Guning. Medyo hindi sila mapalagay kung mananatili sila sa bahay ng pamilyang Tang sa ngayon. Walang problema, sabi ni Tang Haifeng. Pagkatapos ay sinabi ni Guning kay Tang Haifeng ang kanilang detalyadong lokasyon sa CTG bago ibinaba ang tawag, at agad na nag-ayos si Tang Haifeng ng pribadong jet para kunin sila. Pagkatapos noon, sinabihan niya si Tang Yunrong na maghanda ng ilang damit para kina Guning at Guman dahil direkta silang nanggaling sa CTG at malamang na hindi sila nagdala ng pampalit na damit. Bukod dito, madalas silang maaaring manatili sa lungsod B, kaya kinakailangan na maghanda ng damit para sa kanila. Gayunpaman, nakilala lang nila si Guning, at walang ideya tungkol sa tangkad ni Guman. Sa kabutihang palad, alam ito ni Quan Mingkai. Nang marinig na si Guman ay kahawig ni Guning sa uri ng katawan, ngunit mas maikli siya ng kaunti, si Tang Yunrong ay naghanda ng walang pagkaantala. Bilang isang babae mula sa isang napakayaman na pamilya, si Tang Yunrong ay may napakasarap na lasa ng pananamit. Mga ad ng Pub Future. Mula nang magdesisyon si Guning na lumipad patungong City B. Tila medyo nabalisa si Leng Xiaoteng, dahil natatakot siya na hindi niya kayang mag-isa ng maraming oras kasama si Guning kung lumipad si Guning papuntang City B kasama si Guman. Gayunpaman, nang marinig niya na hindi mananatili si Guning sa bahay ng pamilyang Tang, ngunit sa sarili nitong bahay, lumiwanag kaagad ang mukha nito. Ginawa ng kabanatang ito ang unang paglitaw nito sa pamamagitan ng N0V3.1N. Nang makita ang mga reaksyon ni Leng Xiaoteng, natuwa si Guning at naramdaman niyang para talaga siyang bata na matutuwa kaagad kung bibigyan siya ng candy. Sa katunayan, si Guning ay talagang isang matamis na candy sa mga mata ni Leng Xiaoteng at nag-aatubili siyang bitawan ito. Si Gu Qing ay lilipad patungong CTF sa 2:50 PM, at humigit kumulang 3 oras pa ang layo mula sa oras ng pag-alis. Darating din ang pribadong jet na ipinadala ni Tang Haifeng sa CTG sa loob ng 3 oras. Nang magkasamang umalis sina Gu Qing, Guman at Guning papuntang airport, hinatid sila ni Leng Xiaoteng doon. Nakaramdam ng kaunting kahihiyan sina Gu Qing at Guman. Xiaoteng, ito ba ay isang pag-aaksaya ng iyong oras? Tanong ni Guman. Hindi talaga. Hindi pa tapos ang bakasyon ko at libre naman ako, sabi ni Leng Xiaoteng. Nang marinig iyon, napahinga si Guman. Pagdating nila sa airport, pinuna nila si Gu Qing sa lounge, pagkatapos ang iba sa kanila ay pumunta sa isang VIP lounge na naghihintay ng private jet. Ning. Hindi ba dapat kunin muna natin ang mga boarding card? Natarante si Guman nang igiya siya ni Guning. Dumiretso sa VIP lounge, dahil hindi niya alam na nagpadala si Tang Haifeng ng private jet para sunduin sila. Ito ay isang pribadong jet, kaya maaari tayong sumakay kapag ito ay lumapag, sabi ni Guning. Ano? Nagulat si Guman. Sa kanyang pagkamangha, nagpadala ng pamilya Tang ng pribadong jet para sunduin sila. Iniisip ang helicopter na dumating para sunduin si Tang Yunfan noong nakaraan. Mas nakaramdam si Guman ng kaba ngayon dahil naramdaman niya ang pamilyang Tang ay hindi isang karaniwang mayamang pamilya. Ning, ano ang ginagawa ng pamilyang Tang? Tanong ni Guman sa huli.
Naunawaan ni Guning kung bakit kinakabahan si Guman, at ayaw niyang ibaba ni Guman ang sarili sa harap ng pamilya Tang, kaya inaliw niya si Guman. Ang pamilyang Tang ay isang napaka-impluwensyang pamilya, ngunit nanay, ang iyong anak na babae ay hindi rin mahina. Maaari kang maging 100% kumpiyansa na harapin ang mga ito at huwag makaramdam ng pagkabalisa. Pinahahalagahan ng pamilyang Tang ang pamilya. Huwag kang mag-alala. Medyo nag-relax si Guman pagkatapos ng ginhawa ni Guning, ngunit wala pa rin siyang ideya na ang pamilyang Tang ay talagang pinakamayamang pamilya sa CTB. Hindi pa siya nasasabi ni Guning dahil ayaw niyang masyadong ma-stress si Guman. Nang makita si Leng Xiaoteng na nananatili sa kanilang tabi sa buong oras, sinabi ni Guman sa kanya, "Xiaoteng, hindi mo kailangang samahan kami sa lahat ng oras. Kung kailangan mong harapin ang isang bagay, huwag mag-atubili umalis. Mga ad ng pub future. Ayos lang. Wala na akong ibang haharapin at maaari akong manatili dito kasama ka," sabi ni Leng Xiaoteng. Dahil sinabi niya iyon, hindi na iginiit ni Guman. Makalipas ang kalahating oras, dumating na ang private jet. Hinatid ng staff ng airport sina Guman, Guning at Leng Xiaoteng. Pagdating nila sa harap ng private jet ay may naghihintay na sa kanila. Hindi umalis si Leng Xiaoteng hanggang sa nakasakay na silang lahat. Saka siya pumunta para kunin ang plane ticket na kakabook lang niya at tinawagan si Ai Weichen. Sinabi ni Ai Weichen na nagpapadala siya ng isang tao upang ibalik ang kanyang sasakyan. Ang flight na sasakyan ni Leng Xiaoteng ay aalis pagkatapos ng 50 minuto, na siyang pinakamaraming eroplanong nabook niya. Makalipas ang 3 oras, lumampas ang pribadong jet ng pamilya Tang sa paliparan ng CTB. Pagkababa nila sa eroplano, sumakay sila ng eksklusibong sasakyan papunta sa bahay ng pamilya Tang. Habang nasa daan, labis na kinabahan si Guman, kaya hinawakan ni Guning ang kanyang mga kamay sa buong oras upang aliwin siya. "Ningning, dapat ba tayong magdala ng mga regalo?" tanong ni Guman. Sa ngayon, si Guman ay panauhin pa rin para sa pamilyang Tang, kaya naisip niya na magiging magalang kung magdala siya ng ilang mga regalo para bisitahin sila. "Ayos lang, Nay," sabi ni Guning. "Hindi kami bisita, hindi bababasa, hindi na sila magiging bisita sa lalong madaling panahon." Bagamat naramdaman pa rin ni Guman na medyo hindi ito magalang, nakikinig siya kay Guning gaya ng dati. Sa sandaling pumasok ang kotse sa malaking bahay ng pamilya Tang, si Guman ay lubos na natigilan sa magandang maluwag na bakuran at sa engranding pangunahing gusali. Jesus! Napakalaki ng bahay ng pamilyang Tang. Ang mga miyembro ng pamilyang Tang ay naghihintay na sa kanila sa tarangkahan ng may matinding pananabik. Nang makitang si Guman ay lalong kinakabahan. Hinawakan ni Guning ang kanyang mga kamay ng mahigpit at sinabing, "Nay, magpahinga." Gayunpaman, hindi pa rin maiwasan ni Guman na makaramdam ng sobrang kaba. "Ningning, maganda ba ako sa damit ko?" tanong ni Guman. "Oo, gusto mo," nakangiting sabi ni Guning. Nang huminto ang sasakyan sa pangunahing gusali, isang katulong ang dumating upang pagbuksan sila ng pinto ng kotse nang walang pagkaantala. Pagkatapos ay bumaba sina Guning at Guman sa kotse, naglakad papunta sa mga miyembro ng pamilyang Tang na naghihintay sa kanila. Tumingin si Guman sa kanila, ngunit hindi alam kung ano ang sasabihin. Siya ba ang ina ni Guning? Nagulat din sila nang magpakita si Guman. Si Guman ay mukhang mas bata kaysa sa kanyang tunay na edad, at siya ay parang nakatatandang kapatid na babae ni Guning kapag magkasama silang naglalakad. "Girl Gu, hi." Malugod silang tinanggap ni Tang Haifeng. "Kumusta, lolo at sa lahat, paumanhin sa paghihintay sa inyo," sabi ni Guning, pagkatapos ay binati sila isa-isa. "Ito ang aking ina, Guman. Ikinagagalak kong makilala ka," binati nila si Guman. "Nice to meet you to," sabay-sabay na bati ni Guman sa kanila, ngunit nakaramdam siya ng matinding pagkabalisa. Pagkatapos, ipinakilala ni Guning ang mga miyembro ng pamilyang Tang kay Guman. "I'm so sorry sa naranasan mo sa mga nakaraang taon." Halos umiyak si Tang Haifeng, humingi ng tawad kay Guman ng may katapatan.
Si Guman ay ang nakababatang henerasyon kung ihahambing kay Tang Haifeng, kaya naramdaman ni Tang Haifeng na para siyang isa sa kanyang mga anak. Master Tang, mangyaring huwag sabihin iyan. Bahagyang natarante si Guman nang humingi ng tawad si Tang Haifeng sa kanya nang may luha sa kanyang mga mata. Hindi naman ako naagrabyado. Mga ad ng pub future. Sa katunayan, hindi nakaramdam ng hinanakit si Guman. Handa siyang ipanganak si Guning dahil mahal niya si Ning, na ama ni Guning. Hindi niya kukunin si Tang Yunfan bilang Ning at mamahalin siya ngayon ng eksakto tulad ng pagmamahal niya kay Ning. Dahil magkaiba sila sa paningin niya, kaya kailangan niya ng panahon para makasama si Tang Yunfan. Naiintindihan ko, bumantong hininga si Tang Haifeng at tila malungkot siya. Sa sandaling iyon, pinutol sila ni Tang Yunhang. Sige, pasok na tayo sa loob. Sobrang lamig sa labas. Oh, tama. Napakalamig sa labas. Tara na sa loob. Agad na inimbitahan ni Tang Haifeng sina Guning at Guman na pumasok sa bahay. Nararamdaman mo ba ang pagod ngayon pagkatapos ng flight? Maaari ka munang magpahinga bago tayo pumuntang magkasama kay Yunfan, sabi ni Tang Haifeng. Napaka-considerate niya. Si Guning at Guman ay sumunod sa kanyang pangunguna, at umupo sa sofa. Nang makitang kinakabahan si Guman, nakipag-chat sa kanya sina Jiang Lahua at Tang Yunrong para tulungan siyang makapagpahinga. At pagkaraan ng ilang sandali, unti-unting napahinga si Guman. Hindi nagtagal, natanggap ni Guning ang mensahe ni Leng Xiaoteng, nakarating na rin siya sa CTB. Wala nang oras si Guning na makipagkita sa kanya ngayon, kaya siya na ang bahala sa kanyang sarili. Pagkatapos ng kalahating oras na pag-upo sa sala, sinundan ni Guning at Guman si Tang Haifeng sa silid ni Tang Yunfan. Ang iba ay hindi sumunod sa kanila, kung sakaling kabahan si Guman, at masikip ang silid kung napakaraming tao. Nang nasa kwarto na sila ni Tang Yunfan, parehong mukhang malungkot sina Tang Haifeng at Guman. Huwag po kayong masyadong ma-stress. Gawin mo lang kung ano ang magagawa mo, at sapat na iyon, sabi ni Tang Haifeng kay Guman. I will, sagot ni Guman ngunit medyo na-stress pa rin. Pagkatapos ay lumabas si Tang Haifeng sa silid, kung sakaling hindi mapalagay si Guman kung naroon siya. Ningning, ano ang dapat kong sabihin? Tanong ni Guman kay Guning. Mga ad ng pub future. Nag-isip sandali si Guning pagkatapos ay nagsabi, maaari mo siyang kausapin tungkol sa isang bagay na nangyari pagkatapos mong makita at kung ano ang iyong pinagdaanan nang siya ay biglang nawala. Ipaalam mo sa kanya na mahirap ang buhay mo, para makonsensya siya at magising. Kahit na masakit para kay Guman na alisan ng takip ang kanyang mga galos sa pag-iisip, kung magising si Tang Yunfan o mabawi ang kanyang memorya, sulit itong gawin. Bilang karagdagan, pinili ni Guman na pumunta rito, at handa na siya para dito. Pagkatapos ay bumaba si Guning, at iniwan si Guman na mag-isa sa silid. Sa living hall, magkasama doon sina Tang Haifeng, Tang Yunhang at Cao Ruowa, habang sina Tang Yunrong, Jiang Lahua kasama ang isang domestic servant ay naghahanda ng hapunan sa kusina. Parehong sina Tang Yunrong at Jiang Lahua ay mula sa napakayaman na pamilya, at hindi pa sila nakakagawa ng gawaing bahay noon, ngunit natuto na silang gumawa ng ilan mula noong sila ay ikasal. Girl Gu, gusto ko noon na maging miyembro ka ng aming pamilya dahil kamukha mo si Yunfan. Sa hindi inaasahan, ikaw. Sabi ni Tang Haifeng nang lumakad si Guning sa kanila. Pakiramdam pa rin niya ay napaka-unreal, dahil sa sobrang takot niya ay panaginip lang iyon. Naramdaman ni Guning ang sinseridad ni Tang Haifeng, at ngumiti siya. Sa katunayan, ganoon din ang iniisip ko noong binanggit mo si Uncle Tang sa City Teng, kaya nag-imbestiga ako. Sigurado ako noon na si Uncle Tang ay maaaring ang aking biological na ama, ngunit si Uncle Tang ay nawalan ng alaala tungkol sa aking ina, kaya hindi ko ito sinabi kahit kaninong. Sa halip, nagpa siya akong maghintay ng magandang panahon para ilabas ito. Gayunpaman, nang dumating ako sa bahay ng pamilya Tang sa unang pagkakataon, si Uncle Tang ay naapektuhan at nag-imbestiga sa kawalan. I bet alam na ninyo lahat ang mga nangyari pagkatapos.
Patawarin mo ako sa palihim kong pagsisiyasat kay Uncle Tang at dahil hindi ko sinabi sa iyo ang totoo sa simula pa lang. Nang marinig ang lahat na nalaman na ni Guning noong sila ay nasa City Teng, nagulat silang lahat. Sina Cao Ruawa at Tang Yunhang ay naghinala na sinadya ni Guning ang pamilya Tang noon, ngunit nakakagulat sila na si Guning ay isa talaga sa mga miyembro ng kanilang pamilya. Siyempre hindi ka namin masisisi. Bagamat nararamdaman ko na nakakahiya na hindi mo sinabi sa amin sa simula pa lang, naiintindihan ko ang iyong desisyon, sabi ni Tang Haifeng. Pinatunayan din nito na hindi pinananatili ni Guning ang malapit na relasyon sa kanila para sa pera. Alam ni Guning na hindi siya masisisi ni Tang Haifeng, ngunit hindi siya magaan hanggang hindi niya ito sasabihin ng personal. Nako, may inihanda kaming damit para sa inyo ng nanay mo sa kotse kung sakaling hindi ka nagdadala ng pampalit na damit, at maaari mo itong ibalik sa iyong bahay ngayong gabi. Kung hindi mo gusto ang mga ito, maaari kang mamili sa Fengshan Shopping Mall kapag libre ka, sabi ni Tang Haifeng. Nagulat si Guning na si Tang Haifeng ay masyadong maalalahanin at tinanggap niya ito. Salamat, Lolo. Haha. Kami ay isang pamilya kung tutuusin, sabi ni Tang Haifeng. Bagamat hindi pa tanggap ni Guning at Tang Yunfan ang isa't isa bilang pamilya, tinanggap na ni Tang Haifeng si Guning bilang kanyang biological na apo. Ngumiti si Guning, at ang kanyang pananahimik ay nagpakita ng kanyang pagpayag na sumali sa pamilya Tang bilang bagong miyembro ng pamilya. Oh, nasaan si Jakay? Tanong ni Guning. Hindi pa niya nakita si Tang Jakay mula nang pumasok siya sa bahay ng pamilyang Tang. Kanina lang kasi siya sa school niya at busy siya this weekend kaya hindi na siya bumalik. Hindi pa namin sinasabi sa kanya ang nangyari kay Yunfan, sabi ni Tang Haifeng. Sa silid ni Tang Yunfan, si Guman ay nakaupo sa tabi ng kama, hawak ang kanyang kamay, nakikipag-usap sa kanya. Ning, alam kong nawalan ka ng alaala tungkol sa atin, kaya hayaan mo akong sabihin sa iyo ngayon. Ang kanyang pangalan ay hindi Tang Yunfan, 18 taon na ang nakakaraan, kaya tinawag siya ni Guman na Ning. Alam mo ba kung bakit ko pinangalan ng Guning ang anak natin? Ning kasi ang pangalan mo. 18 years, oh, no, 19 years ago to be specific, nakilala kita. Nasugatan ka sa buong katawan mo. Dinala kita sa ospital, pero sinabi mo sa akin na nakalimutan mo na ang lahat paggising mo at hindi mo na ako pakakawalan. Sa totoo lang, bumilis ang tibok ng puso ko noong una kitang makita dahil sa sobrang gwapo at kaakit-akit mo. Pero, nawala ang alaala mo noong nagkita tayo at hindi ko alam kung kasal ka na ba o hindi kaya sinadya kong lumayo sa iyo. Well, in love pa rin ako sa iyo sa huli. Naalala ko lahat ng nangyari sa pagitan natin. Minsan nang insultuhan ako ng isang lalaki sa aking pinagtatrabahuan, pinanindigan mo ako at binugbog siya sa lupa. Nasaktan ka rin. Nung minsan. Mga ad ng Pub Future. Sinabi ni Guman ang maraming detalye ng kanyang mga lumang alaala. Napaka-outstanding mo rin sa trabaho at naging supervisor kapag katapos magtrabaho sa isang kumpanya sa loob lamang ng kalahating taon. At unti-unti kang na-promote na maging manager ng planning department. Gayunpaman, nahuli ka sa isang aksidente sa sasakyan, na siyang simula ng aming 18 taong paghihiwalay. Sa simula, gusto kong magpakamatay, pero nalaman kong buntis na pala ako kaya kinumbinsi ko ang sarili ko na mabuhay para sa kapakanan ng baby namin. Nang halos 7 ng gabi, umakyat si Guning para sabihin kay Guman na sumama sa kanila ng hapunan. Guman ay gumugol na ng 2 oras sa silid ni Tang Yunfan. Hindi kailangang makipag-usap kay Tang Yunfan sa isang buong araw, at maaaring gawin ito ni Guman ng humigit kumulang 2 oras sa umaga at sa hapon. Nakakapagod makipag-usap ng halos 4 na oras sa isang araw, at kailangan din ni Guman ng pahinga. Nang lumabas si Guman, mukha siyang haggard na may mapupulang namamaga na mga mata. Ningning, sa palagay ko ay hindi ako nasa mabuting kalagayan upang makilala sila, sabi ni Guman. Ayos lang. Huwag kang mag-alala tungkol dito. Hinawakan ni Guning ang mga kamay ni Guman.
at lihim na inilagay ang kanyang kapangyarihan sa katawan ni Guman para tulungan si Guman na makabawi at pasayahin si Guman. Gayunpaman, hindi tinulungan ni Guning si Guman na tuluyang makabalik sa normal. Kung si Guman ay mukhang normal gaya ng dati pagkatapos makita si Tang Yunfan sa panganib, maaaring isipin ng iba na siya ay cold-blooded. Sa makatuwid, nagpakita pa rin si Guman sa kanyang bahagyang haggard na mukha. Walang nag-akala na hindi na siya maganda ngunit may malalim na pakikiramay sa kanya. Nakonsensya ang lahat ng miyembro ng pamilya Tang, ngunit hindi nila alam kung ano ang sasabihin dahil umaasa silang lahat na magising si Tang Yunfan sa lalong madaling panahon. Sa hapunan, patuloy na inilalagay ni Tang Yunrong at Zhang Lahua ang lahat ng uri ng pinggan sa mangkok ni Guman at sinabihan siyang kumain hanggat kaya niya. Si Guman ay talagang mahina ang gana matapos umiyak at makipag-usap sa loob ng 2 oras sa silid ni Tang Yunfan. Gayunpaman, ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya upang kumain hanggat kaya niya upang hindi mag-alala sina Tang Yunrong at Zhang Lahua. Ang debut release ng chapter na ito ay nangyari sa End of Euro LB1N. Nang dumating si Leng Xiaoteng sa CTB, umupo siya sa isang restaurant na naghihintay kay Guning. Ang pambihirang hitsura ni Leng Xiaoteng ay nakakuha ng maraming atensyon mula sa mga kababaihan sa paligid niya. Ngunit marami sa kanila ang hindi nang ahas na makipag-usap sa kanya dahil siya ay tila napakalamig. Gayunpaman, ang isang babae ay isang pagbubukod. Mga ad ng Pub Future. Dahil may heating sa restaurant, maraming tao ang naghubad ng kanilang mga coat pagkapasok nila. At ang babaeng pumunta sa table ni Leng Xiaoteng ay nakasuot ng masikip at low-cut na red sweater na may hip-hugging skirt na nakabalangkas sa kanyang kaakit-akit na figure. Sinamahan ng kanyang maselang katangian at makeup look, nagawa niyang makuha ang puso ng karamihan sa mga lalaki. Gayunpaman, si Guning lang ang mahal ni Leng Xiaoteng, kaya hindi niya gusto ang sinumang babae na nakipag-usap sa kanya. "Hey, pwede ba akong umupo dito?" Tanong ng babae sa sexing tono ngunit medyo nakakadiri ito sa pandinig ni Leng Xiaoteng. "Hindi," malinaw niyang sabi, at agad na nawala ang ngiti sa mukha ng babae. Ito ang pinakaunang pagkakataon na tinanggihan siya ng isang lalaki sa publiko. Ganun pa man, ayaw sumuko ng babae dahil sa sobrang gwapo ng lalaki. "Hoy, huwag kang ganyan. Iwanan mo akong mag-isa." Bago pa matapos ang babae, muling ibinuka ni Leng Xiaoteng ang kanyang bibig at binigyan siya ng malamig na tingin. Natakot ang babae, at nakaramdam ng lubos na kahihiyan, kaya nagmamadali siyang umalis. Maraming beses nang nangyari ang mga ganyan. Nang matapos ang hapunan ni Guning at Guman, bumalik sila sa Waffle Hills, babalik sila bukas ng alas 9 ng umaga. Personal silang hinatid ni Tang Yunhang pabalik sa Waffle Hills, at maaaring imaneho ni Guning ang kanyang sasakyan sa bahay ng pamilyang Tang bukas. Pumasok ang sasakyan sa Waffle Hills, at huminto sa harap ng isang magandang bahay. Nang makita ni Guman ang bahay ay lubos siyang nabigla. Sa kanyang pagkamangha, ang pamilya Tang ay napakabukas palad. Sinabi ni Guning kay Guman na ang pamilya Tang ay nagbigay sa kanya ng bahay bago sila pumunta para bisitahin sila. Ngunit hindi alam ni Guman na ang bahay ay napakaranggal at matatagpuan sa CTB. Ang presyo ng pabahay ay napakataas sa CTB, at ang bahay na ito ay kailangang tapusin ng higit sa 12 ng milyong yuan. Pagkababa nila sa sasakyan, inilabas ni Tang Yunhang ang 22 pulgadang malita mula sa trunk nito. Ang mga damit ni Guning ay nasa kanila, at ang kay Guman ay nasa isa pa. "Ano ang mga ito?" Nalito si Guman. "Sinabi ni Lolo Tang sa aking 2 tiyahin na maghanda ng kanilang damit para sa amin, kung minsan hindi kami nagdala ng pampalit na damit mula sa lungsod G," paliwanag ni Guning. Well, nagulat si Guman na ang pamilya Tang ay napakamaalalahanin. "Mangyaring ipasa ang aking pasasalamat kay Master Tang," sabi ni Guman kay Tang Yunhang. Sa totoo lang nakakabili sila ng bagong damit ng mag-isa, ngunit tinanggap nila ang kabaitan ni Master Tang dahil ginawa niya ito para sa kanila. "Siyempre," sabi ni Tang Yunhang. Napakahusay ng pakikitungo ng pamilyang Tang kay Guman, hindi lang dahil sa relasyon nila ni Tang Yunfan,
kundi dahil pumunta siya sa CTB para tulungan silang gisingin si Tang Yunfan. Tinulungan ni Tang Yunhang sina Guning at Guman na buhatin ang mga malita papasok sa bahay bago siya umalis. Pagkatapos noon, inayos ni Guning ang isang kwarto para kay Guman, medyo malayo sa kanya na may study at guest room sa gitna. Sinadya ito ni Guning, dahil bibisitahin siya ni Leng Xiaoteng sa gabi. Ang kwarto ni Guman ay mas maliit lang ng kaunti kaysa sa master bedroom, at nilagyan din ito ng walk-in closet. Noong inaayos ni Guning ang silid para kay Guman, nagpadala siya ng mensahe kay Leng Xiaoteng na may kasamang lokasyon ng kanyang bahay. Guning, hinihikayat kitang sumama. Sa sandaling ito, nasa hotel pa rin si Leng Xiaoteng, nakita sa screen ng kanyang telepono, iniisip kung bakit hindi pa siya kinokontak ni Guning. Hindi niya pinangarap na makakatagpo niya si Guning ngayong gabi, pero at least makakausap niya ito sandali sa telepono. Nang makita niya ang mensahe ni Guning bigla, halos tumalon si Leng Xiaoteng mula sa sofa. Leng Xiaoteng. Of course I dare. Guning. Pakiramdam ko palagi tayong may relasyon. Leng Xiaoteng. Maaari naming sabihin sa iyong ina kung gusto mo. Guning. Kalimutan mo na. Kapag nalaman ito ng nanay ko, sisisihin ka niya sa pang-aakit sa anak niya at itaboy ka sa bahay namin, haha. Leng Xiaoteng. Haha. Guning. Sandali, pumunta ka rito mamaya, dahil gising pa ang nanay ko. Mga ad ng Pub Future. Leng Xiaoteng. Walang problema. Hanggat nakikita niya si Guning, wala siyang pakialam kung gabi na. Sa labas ng duplex, pinabalik ni Cao Wenshin ang kanyang matangkad na pulang Lamborghini sa sobrang galit. Nang makita niyang bukas ang mga ilaw sa bahay ni Guning, nagulat si Cao Wenshin, at hindi makapaniwala sa kanyang mga mata. Dumating si Guning sa CTB. Bakit hindi niya sinabi sa akin? Agad na inihinto ni Cao Wenshin ang kanyang sasakyan, pagkatapos ay naglakad papunta sa bahay ni Guning na may galit na ekspresyon. Nagpasya siyang parusahan si Guning. Pumunta siya sa pinto, at pinindot ang doorbell. Ningning, sino kaya iyon? Nalito si Guman, dahil gabi na. Nako, anak ito ng tita Hien ko, si Cao Wenshin. Nakatira siya sa susunod na bahay, at sa palagay ko malamang nalaman niya na nandito ako nang makita niyang bukas ang mga ilaw namin, sabi ni Guning. Narinig niya ang tunog ng sasakyan noon, at tanging si Cao Wenshin lang at siya ang nakatira dito, kaya bet niyang si Cao Wenshin iyon. Oh, sinundan ni Guman si Guning sa pagbaba. Dahil si Cao Wenshin ay anak ni Tang Yunrong, kailangan niya itong makilala. Nang mabuksan ang pinto, nagtaas ng boses si Cao Wenshin sa galit. Guning. Bakit hindi mo sinabi sa akin na pumunta ka sa CTB? Kung hindi ako nakabalik ngayong gabi, hindi ko malalaman. Bago niya natapos ang kanyang pangungusap, napansin niya si Guman sa sala at napapikit siya ng bibig ng medyo nahihiya. Ito ay, tanong ni Cao Wenshin. Ang aking ina, sabi ni Guning. Talaga. Mukhang bata pa ang nanay mo. Si Cao Wenshin ay namangha, dahil si Guman ay mukhang isang babae sa paligid ng 30. Gustong-gusto ng mga babae ang makarinig ng mga papuri kaya napakasaya ni Guman na marinig iyon. Well, napakasaya na makilala ka. Magalang na binati ni Cao Wenshin si Guman. Mabilis na nagbago ang ugali ni Cao Wenshin, na ikinatuwa ni Guning at Guman. Kinagagalak kong makilala ka rin. Sinabi ni Guman sa kaniyaya si Cao Wenshin na pumasok. Pasok, pakiusap. Mga ad ng Pub Future. Pumasok si Cao Wenshin at nagmamadaling nagtanong kay Guman, pwede mo bang sabihin sa akin kung paano mo pinangangalagaan ang iyong balat? Bagamat normal ang pag-uugali ni Cao Wenshin, siya ay isang dalaga na mahilig sa kagandahan. Si Guman ay halos 40, ngunit mukhang isang babae sa paligid ng 30, at gusto rin ni Cao Wenshin na magmukhang mas bata kaysa sa kanyang tunay na edad. Hindi ko talaga alam, dahil malaki ang naitulong ni Ningning sa akin. Ngumiti si Guman. Ang alam lang niya ay binigyan siya ni Guning ni Guching ng masustansyang pagkain at sinabihan silang kumain nito ng regular. Guning, bakit hindi mo sinabi sa akin ang tungkol doon?
Hindi ba mabuti tayong magkapatid? Pinuna ni Cao Wenshin si Guning. Bueno, iniisip kong magpadala sa iyo ng ilang mga produkto ng pangangalaga sa balat na malapit ng ibenta, at ikaw ang unang taong magkakaroon nito. Nasiyahan, sabi ni Guning. Tumawa si Cao Wenshin. Magaling. Nagbibiro lang ako. Please wag kang magalit sa akin. Inilibot ni Guning ang kanyang mga mata kay Cao Wenshin, natatawa rin. Bueno, hayaan mo akong magbuhos ng tubig para sa inyong dalawa, sabi ni Guman, naglalakad papunta sa kusina, ngunit pinigilan ni Guning. Nay, huwag kang mag-abala. Kapitbahay lang siya, at pwede siyang umuwi para uminom ng tubig kung nauuhaw siya. Ningning, paano ka naging walang galang? Medyo hindi nasisiyahan si Guman. Huwag kang mag-abala. Marami nga akong tubig kanina kaya hindi ako nauuhaw ngayon, sabi ni Cao Wenshin. Dahil sinabi ni Cao Wenshin, hindi na iginiit ni Guman. Ayaw din niyang maistorbo ang dalawang babaeng nag-uusap kaya umakyat na siya para ayusin ang mga damit niya. Nang wala na si Guman, tinanong ni Cao Wenshin si Guning, kailan ka dumating dito? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Ngayon, ngunit napakabisi ko sa maghapon, at kakauwi ko lang kaya wala pa akong oras para sabihin sa iyo, sagot ni Guning kay Cao Wenshin dahil alam niyang hindi siya alam ni Cao Wenshin. Relasyon sa pamilyang Tang. Mabuti, naunawaan ni Cao Wenshin na palaging abala si Guning, kaya tinanggap niya ang paliwanag ni Guning. Kailan ka babalik sa CTF? Walang ideya, sabi ni Guning. Sa pagsasalita tungkol dyan, biglang napagtanto ni Guning na hindi pa niya tinatawagan ang kanyang head teacher para sa bakasyon. Ano? Hindi ba kailangan mong pumasok sa mga klase? Nagulat si Cao Wenshin. Alam niya na si Guning ay isang abalang negosyante ngunit si Guning ay isang estudyante pa rin. Higit sa lahat, dadalo si Guning sa National College Entrance Exam sa loob ng ilang buwan. Hindi pwede, kasi may importante akong aasikasuhin dito. Sa tingin ko ay tatawagan ko ang aking punong guro bukas at pag-usapan sa kanya kung maaari ba akong umabsent hanggang sa National College Entrance Exam, sabi ni Guning.